let's talk about genetically modified organisms or GMO. Ang GMO ay buhay ng mga bagay. Binago nito ang katangian ng halaman sa pamamagitan ng makabagong sensya, hindi tulad ng mga halaman na tumatagal ng ilang taon. Ang pamamarang ito ay mabilis at tumpak sa pagpapabuti ng halaman. Mahalagang matutunan natin ang tungkol sa GMO dahil nakapekto ito sa kalidad nating pagkain, sa ating kalusugan at sa supply ng pagkain sa ating bansa. Maging sa ating pag-aaral, pinapakita nito kung paano nasolusyonan ng siyensya ang tunay na pangangailangan ng mga tao. Ang sakit ng ulo ko! Ang sakit ng ulo ko! Baka kulang ka sa nutrients. Vitamin A, Vitamin C, or Vitamin B, magprutas ka. Nutripipino kaya? Nutripipino? Putas ba yun? Di ba gulay yun? Kapag nakikita natin ito, madalas natin tinatawag na gulay ito. Ginagamit natin to sa ensalada, atsara, at pampalamig. Pero alam niyo ba ang katotohanan na ang madalas nating tawaging gulay ay prutas pala ayon sa siyensya? Ngayon, ipapakilala namin ng binago naming uri at ito ay tinatawag naming Nutripipino. Anong katangian ang aming binago? Pinalakas namin ang dami ng sustansya, pinahaba ang panahon ng pagiging sariwa at ginawa itong mas matibay laban sa tagtuyot at mga karaniwang sakit ng halaman. Paano ito ginawa? Ginamit namin ang makabagong pamamaraan ng pagbabago sa genes. Kinuha namin ang mga matatag na katangian mula sa mga halamang kayang mabuhay sa tuyong panahon at mula sa mga prutas na sagana sa sustansya at inilagay ito ng ligtas sa loob ng pipino. Hindi nito binabago ang lasa o tekstura ng pipino. Pinalakas lamang nito ang kakayahan nitong magbigay ng mas maraming pakinabang. Sino ang makikinabang dito? Mga magsasaka. Nababawasan ang pagkawala ng ani dahil sa tagtuyot o peste. Mas tumataas ang kanilang kita at mas sigurado ang kanilang pananim. Mga mamimili, mas matagal masira, mas masustansya at abot kaya ang presyo. Mga komunidad, nakatulong ito upang mabawasan ang kakulangan ng nutrisyon lalo na sa mga liblib na lugar kung saan mahirap makakuha ng sariwang pagkain. Nakakatulong upang malutas ang gutom at kakulangan sa nutrisyon. Nababawasan ang nasasayang na pagkain dahil mas nananatili itong sariwa. At ang panghuli, mas matatag ang pananim sa tagtuyot at tagulan. Patuloy pa rin pinag-aaralan ang epekto nito sa pangmatagalang kalusugan ng tao. Posibleng makahalo ang katangian nito sa ibang ligaw na uri ng halaman. At panghuli, kailangan ng matinding pagsubok at batas para matiyak ang kaligtasan nito. Paano nga ba nasolusyonan ng GMO ang gutom at malnutrisyon? Dahil sa siyensya, nakagawa tayo ng mga pananim na kaya mag-withstand ng harsh environment at mas nagbibigay din ito mas mataas na nutrisyon. Dahil dito, mas maraming tao ang nakakain ng masustansyang pagkain. Anong pag-iingat ang dapat gawin bago ito ibenta sa merkado? Dapat itong masusing suriin ng mga otoridad para sa kaligtasan. At dapat malinaw rin ang pagkakakilala nito sa etiketa. At dapat pangalagaan ang pagkakaiba ng ating mga halaman sa kalikasan. Bilang mamimili, dapat alam natin kung ano ang ating kinakain. Ano pang hinihintay nyo? Subukan na ang Nutripipino. Mas masustansya, mas masarap, mas sariwa at para sa lahat. Maraming salamat! Bawat bata may tanong,